Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na nito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Ano pa rin ho yan ha, konektado pa rin ho yan sa impeachment. Kanina lang ho ata yan, kaninang umaga ginanap ho yung napakalaking rally na yan sa Japan. Sipin nyo na lang ho mga kababayan pagka na-impeach itong si VP Sara dyan sa Senado. Ano ho kaya ang gagawin ng mga kababayan nating OFW? Ngayon pa lang ho mga kababayan, di pa ho nag-uumpisa ang impeachment trial. Talagang yung suporta ng mga kababayan natin sa iba't ibang dako ng daigdig, pinapakita na ho dito kay Vice President Sara Duterte. No, kaya dapat mag-ingat-ingat din ho itong ano na to kasi marami hong nagmamahal kay VP Sara, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pamilya Duterte, lalong-lalo na yung mga kababayan nating OFW. Doon ho kasi sa administration ni Tatay Digong, doon ho nila nakita ang yung tipong nagtatrabaho ang pamahalaan para sa kapakanan ng mga naiwan nitong mga OFW na to dito sa ating bansa. Ingat-ingat din sa sa mga senador na tatay yung mga hukom diyan sa impeachment na yan ni VP. Ayusin niyo ho yung mga magiging desisyon niyo. Ito naman ho mga kababayan ganito ho kalakas itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito naman hong video na to, kuha ho ito sa Singapore. Nagpunta ho sa Singapore itong si Jinggoy Estrada. Nagpunta ho si Jinggoy pero ang sinisigaw ho ng mga kababayan natin ang pangalan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan niyo ho ito mga kababayan. Sinisigaw ho nila Duterte. Ang nandyan ho si Jinggoy Estrada pero ang sinisigaw ng mga kababayan natin ang pangalan nito si dating Pangulong Rodrigo. Sana sir. Nandun, di na makadaan. Grabe, yung daming tao. Hindi ba personal data sir? Ano ba talaga? Mga OFW ho yan. Marami ho kasi tayong mga kababayan dyan sa Singapore, no? Ngayon, nagpunta ho dyan yan si Jinggoy Estrada. Sinisigaw ho nila Duterte tapos Marcos. In-impeach kasi ni Sara eh. Oo, ganun. Magpapakagulo. Ang dami. Ay, na. Ay, gutom na ako. Duterte!
Nakakapangilabot eh. Lahat ho yan mga kababayan nating OFW, nandyan si Jinggoy pero sinisigaw ho nila, di ba? Hindi na siya, oh, nandun. Relax lang siya. Hindi rin tao ba? Oo, no? Wait. Kaya nga inarangan eh. Taran. Yung ano, asawa niya. Asawa ni Jinggoy? Oo. Ayun na nga mga kababayan, ilan lang ho yun sa mga nakita nating video dito sa wall nitong si Ma'am Surgando Sasot. Ito na mga kababayan, panoorin ho natin itong putik at politika. Pambira ho talaga itong si Ma'am So, pakinggan ho natin ang naging talakayan dyan sa Peace kagabi. Ito. Ay! Regular na Na-starstruck live naman ni ako. Pia Biglang na ni Ma'am ako. Sasot. Diba? Mukhang apam. Oh Sino my ba? gosh! Na-starstruck ako yung stars. Nagulat ako. Mukhang apam itong next guest natin po. Ano? Pinoy- Greetings from Sweden. Pinay sa Sweden, na isa rin sa Wow. pinakamalaking taxes, hindi ba? Kaya ito ha, ito itatanong ko sa iyo dahil ikaw ay nasa Sweden. Ilang years ka na nakatira dyan sa 20 Sweden? years na. 20 years, okay. Yeah. Stockholm ka ba? Nasa middle ng, nasa taas kami ng Stockholm. Ano yung Gothenburg? Or, No, nasa taas siya, so Sundsvall, in the middle Okay. of siya. okay, so taga-Sweden ito ha, taga-Sweden. Yeah. So nung sinabi ni Sarah na napag-iwanan na tayo, Totoo. kung ikaw ang tatanungin ng reporter, ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo sinabi ni Sarah? Napag-iwanan na tayo ng hindi lang sa Asia, pati sa buong mundo. At ito'y So, nakakalungkot napag-iwanan sapagkat na nung tayo. umuwi Di ba lagi ko sinasabi dito, na pag-iwanan na ho tayo, yung mga nangyayari ho ngayon sa ating bansa, yung mga infrastruktura at kung ano-ano pa, dapat noon pa hong 90s nagawa yung mga yan. Kaya sinasabi na, uy, may subway na tayo, uy, may mga bagong infrastructure. Wala hong kwenta yung mga yan. Dapat ho matagal na hong naitayo yung mga yan. At majority doon sa mga infrastructure na nakikita natin ngayon, naumpisahan nung panahon ni Tatay Digong dahil sa kanyang political will. Pero kung tutuusin, panahon pa ho ni Gloria, ni Erap, dapat naumpisahan na ho yung mga infrastruktura na yan. Sobrang napag-iwanan na ho tayo. Infrastruktura, technology, wala na ho. Kaya kailangan ho talaga nating ayusin itong bulok na sistema na to, no? Kung meron hong dapat tanggalin, meron hong dapat gurgurin, tanggalin at gurgurin ako sa lalong madaling panahon. ako nitong December para makasama ang pamilya ko, kasama ang aking 92-year-old na nanay. At Ilocana yun na maka-BBM. At tinanong ko siya, Mau, ano na? BBM or palagay niyo si Digong? At ang sabi niya sa akin, nakakalungkot na makita ang Pilipinas na hindi nagbago. Akala niya magpapatuloy pagkatapos ni Digong. So, nahiya siya bilang Ilocana ha. At yun ang nangyari sa Pilipinas. So sabi ko, mahayaan mo, baka sa ibang panahon, mabago pa. Sabi niya, sana buhay pa ako pag nangyari yun. So, habang nandun kami sa Pilipinas, nakita ko kung gaano kahirap siya ulit. Kung gaano kadaming mga tao ang talagang hirap at hindi sila masaya sa palakad ng ating gobyerno. Sumakay ako ng mga taxi, ng jeep para makausap yung mga tao na, kamusta na kuya, kamusta na ate? Ano na po ang buhay sa Pilipinas? Naging okay ba sa BBM? Sabi na hindi. Lalo sila naramdaman ng hirap.
feeling nila hindi sila safe. So, nalungkot ako. Kasi naisip ko, syempre may dala tayong kahit paano baon, no, sa Pilipinas, may budget. So, sinisip ko, ang taas ng dollar. Dapat maging masaya. Pero nisip ko, kawawa yung mga Pilipino na nawalan ng value yung Filipino peso. So, nakita ko yung ang mahal ng mga bilihin, pag pumain ka sa restaurant, ang mahal ng mga pagkain. So, Aminin mo, ate, aminin mo, di ba? Hmm. Kung hindi mo i-convert, wag mo i-convert yung Swedish crown. Di ba? Di ba? Wag mo i-convert. Sabihin na natin, ginagastos mo yung pera mo dyan according to the ratio proportion ng gastusin. Mas mahal o hindi sa Pilipinas kaysa dyan sa Sweden? Wag mo i-convert. Oo, hindi. Walang conversion. Mas mahal sa Pilipinas at mas mura dito sa Sweden. Kasi kung ang tao, let's just say na ang kita ng tao sa Pilipinas sa 20,000 pesos at dito ay 20,000 crowns. Ang bilihin is sobrang mura. Hindi siya umaabot ng mga 100 crowns per kilo or, parang 500 pesos per kilo. Samantalang, naisip ko talaga, nagulat ako dun sa difference. Yung mga apples. Yung onion. Alam mo kung pwede yan magdala ng maraming onion sa Pilipinas, dinala ko na. As in, talagang nagulat ako at naawa ako. Sabi ko nga, siguro mga 5 years ago, nag-double citizenship ako. Why? Kasi naisip ko, hindi, babalik ako ng Pilipinas pagtanda ako. At kaya kailangan magkaroon ako ng double citizenship. So, nag-apply ako and everything. Tapos, naisip ko, hindi, gusto ko bumoto. Bukod sa pagboboto, kaya ini-encourage ko yung mga Pilipino na nakatira sa ibang bansa kasi nawawala. Paano ba yung kailangan i-regain yung citizenship, yung Filipino citizenship? Na mag-apply tayo para magkaroon tayo ng double citizenship para ma-exercise natin the right to vote as a Filipino. Tapos sa Starbucks talaga ako kasi hindi ko akalain makakapasok ako agad. Maraming salamat. Thank you so much, Pinay in Sweden. Thank you so much sa iyong pagbibigay ng matalinghagang mga salita. Thank you so much. Mabuhay! Yes, salamat. Paganda na ang panahon dyan sa Sweden. Maganda pa naman yung spring. No? Mabuhay ka, Sas. Mabuhay Ikaw ka. din. Thank you. Dito na tayo sa mga mga kapatid na mga kuya-kuya. Sino ba unahin natin dito si Rotten Coffee. Mukha itong mambubugbog. Okay. Hindi naman. Kuya, umapila ka sa barangay. Nasaan ka? Taga saan ka? At ano ang masasabi mo tungkol sa putik at politika sa Pilipinas? Galing akong Davao. Bale, laking Davao ako. Tapos nag-migrate na ako ngayon sa Sydney, Australia. So, ang nangyari, ever since yung kay Digong pa, ang dami ko nang nakalaban dati yung pabor kay Mar na mga katrabaho ko dati sa Pinas. Doon pa lang na talaga gitgitan na yung politika. Pero napansin ko lately, parang nakaka-insulto na sila. Like, yung mga pinopost mo yung mga spyware sa China daw na allegations nila. Ako, hindi naman ako well-versed sa spyware at saka lahat ng mga technicalities ng hardware and yung yung espionage ba. Pero ganun talaga sila condescending sa atin, no? Kasi naiisip nila na parang ang bobo ng tao, na mga Pilipino na parang hindi nila maintindihan, na akala kasi nila na parang yun na yung sophisticated na yung setup na yun. Kahit nga sa Recto, yung pag magpapagawa ka ng Rush ID, parang similar yung setup. So, 'di ba? Yung parang doon ko naisip na parang wala talaga silang effort na parang kahit man lang lumevel sa tao or maging transparent enough. Kasi ang ina-advocate ko kasi registered nurse ako sa Australia. Kaka-work ko lang sa emergency, kakauwi ko lang. Is advocate talaga ako sa dignity ng tao And parang nakikita ko sa landscape ng politics ngayon, wala nang dignidad yung tao, yung mga Pilipino. Kasi ang selfish na mga politiko, inuuna nila yung sarili nila. Umaabot na tayo sa point na
wala na, tinapakan na talaga ang dignidad. Kasi pag merong dignidad, tatratuhin ka ng maayos, magiging transparent sila. Tingnan mo yung ginawa ng Congress nung tinanong sila about sa BICAM. Pinapasa-pasa yung blame na, hindi, nasa SP, hindi, balik na naman, sa House na naman. So, that shows na hindi sila committed na maging transparent sa atin. And with that, tinatapakan yung dignidad natin. Kasi hindi taong tingin nila sa atin. Tingin nila sa atin, we're just basang trapo na pwedeng tapak-tapakan, na Bongga ka pa we're naman below dyan. them. Bongga ka pa naman dyan kasi nurse ka eh. Kaya kailangan mo unahin yung pasyente mo eh. Diba? Di na, nakakaayos kasi breadwinner din ako eh. So I support parents, my parents overseas. Pero na ano ko lang is kakauwi ko lang din nung December eh kasi nagbisita ako doon. Ang napansin ko sa yung price dito at saka price doon, same na. Wala nang pinagkaiba. Dati feeling ko nakakalamang ako sa ano eh sa presyo, yung conversion. Pero yung gastusin ko sa Pinas at saka yung regular ko na gastos kasi may cost of living problem din kami ngayon eh dito sa Australia. Yeah. Similar na sila. Wala na halos equal na ang prices. So parang, dali mo na lang sila dyan sa Sydney, Australia. Mas maganda pa dito, may Medicare. And then, isa din yung kinaka-disappoint ko sa yung pagkawala ng pondo ng PhilHealth. Look, wala na talagang dignidad. Like, basic human right is access to healthcare services. Tinanggalan nyo. Sinasabi nyo, tinatakpan nyo na hindi, may pondo pa yan, may 80 billion pa yan. And then, naka-explain na ilang ulit ng explain na kailangan nasa saligang batas na may pondo talaga in advance. Kasi, pre-calculated na yan sa mga foreseeable expenses at saka yung hindi nagbabayad ng premium. Wala talaga. I mean, nakaka-insulto sila. Yung sa Bisaya Pasas na nakaminos or nakaloko sila sa mga Pilipino. Kasi they think all Filipinos are stupid. Well, I think that's what they really think, that we are all stupid, no? Pero ang sabi nga nila, budol me once, shame on me. Yeah. Budol me twice, budol me once, shame on you. Budol me twice, shame on me. Budol me thrice. It's a rotten system, basically. Thank you so much, Rotten Coffee. Ingat ka. At, more power sa keep on going live kasi I'm an avid fan. I read all your emails and I'm also looking forward to get access to your book. All the best, more power. Ikaw din, ingat ka dyan at magpahinga ka na, galing ka pa ng emergency. Thank you. Sino pa mga susunod? Ito si Alberto O. Alberto O. Umapela ka sa barangay. Taga saan ka at nasaan ka? Tambay lang ho tayo. Good evening, Miss Sans. I am from Davao City and I am an avid follower mo talaga since nung time pa ni Digong, nung time na close pa kayo ni, you know. Wala nang ganon. Wala nang ganon. Hindi na pala banggit. Then, ako na babagay, TP, yan. malaki talaga yung influence mo in terms sa political perspective. Kaya nung pumunta ka ng Holy Cross of Davao, di ba? Sayang lang hindi ako nakapunta noon kasi may work ako noon. Pero malaki talaga yung influence mo. I know, hindi lang sa akin, kundi pati sa mga kababayan natin na napafollow sa'yo. Totoo lang, isa ho yan si Ma'am Sasa nung nag-umpisa ho tayong gumawa ng video sa mga pinapanood natin, pinapakinggan natin. Napakahusay naman ho talaga kasi niya si ni Ma'am Sastrogante. Then, ano ngayon ang temperatura ngayon dyan sa Davao? Ngayong gabi po, hindi naman maulan. Normal Hindi, na. yung anong nangyayari ngayon dyan after itong ma-impeach si Sara. Kamusta naman po dyan? Kahit na sino yung tatanungin mo dito, may galit talaga at isa lang yung sinasabi, nabudol talaga ni BBM. So, hindi naman talaga mapagkailayan kasi kahit na bata or matanda, kahit sino pa ang tanungin mo dito, isa lang rin masasabi nila kasi nabudol talaga sila ni BBM. So, yung pagka-impeach, kasi noon yung mga Duterte dito na wala talagang bahid ng korap eh. Yung maganda yung may political will talaga, especially si Tatay Digong at saka si Vice President Inday Sara. So yun, ma-share ko lang na yung mga Duterte kasi napakasimple, walang arte,
Minsan nga si Inday Sara, pumunta yan ng MTS, nag-ano yan doon, nakatsinelas lang, tapos Ano yung NPS? yung napuntahan nyo ata yung misas nila, Miss Crisette, yung parang may nag-iinom, pang-inom, something na parang hindi naman siya bar, sa may Matina, NPS? Matina Town Square. Matina Hindi Town ako nakapunta dyan. Hindi kasi, alam mo, hindi nila ako nililibot dyan. Wala silang pakialam sa akin pag nandyan ako. To be honest. Nag-book rin lang pala yun, at saka sila, Miss MJ na nakapunta doon. Naka-chanelas lang yan, si Inday Sara, naka-chanelas, then, simple lang talaga, parang ordinaryo lang talaga na, na walang arte, na walang bahid ng, ng mga kaitsusan sa katawan, ganon. So, yun. Then in terms naman, kung mapamansin mo din kasi, yung Davao City kasi, in Mindanao, siya yung parang center ng kalakalan, gani, misas. Ibali yung mga nearby na mga cities and municipalities, nagtitrade talaga doon sa Davao City. Kaya nga, kung i-compare mo yung income ng Davao City, mas malaki nga yung income ng Davao City compared nung sa 9 municipalities at yun ng Davao del Sur, kumpara mo yung income na na-generate niya monthly. So that means na ang ganda talaga ng pagpapatakbo ng mga Duterte ba sa lungsod. Maganda yung kanilang peace and order kasi yung number one talaga nila na yung talaga nila na sa in terms sa yun talaga yung number one. Tapos nung kalaunan nung nangyari ngayon, especially sa BBM na yun, si Nograles, yung kay Nograles na tumatakbo ngayon mayor dito, kahit na sino ang tatanungin mo dito, isa talaga binabanggit nila, kundi Duterte talaga. Malakas talaga pa rin ang mga Duterte dito. May mga ayuda na galing sa kanila, sa kanyang kapatid, especially si Migs. Pero na yung mga tao aware na sila Kaya tinatanggap na lang kung ano yung mga ayuda na binibigay. Pero kung tatanungin mo sila, sasabihin talaga nila Duterte. Duterte talaga na ipupuno nila. May once na nun, yung pagbibigay kasi ng ayuda dito, ma-share ko lang po, Miss Sas, nagpipila yan sila mga umaga pa, like 5 a.m., nakapila pa yan sila. And then, matagal yung release ng ayuda kasi hinintay pala nila yun si Tambaluslos before nila ma-release yung ayuda. Tapos may script pala na parang ganito ang gagawin ninyo, tumayo kayo, dapat i-praise yung Tambaluslos, dapat magpalakpakan kayo, nandito si House Speaker Martin Romualdez. Pero nung dumating na si Martin Romualdez, yung mga tao naman na nasa likod na dabawin nyo, sinisigaw naman nila na Duterte, Duterte, Duterte. So, yun, wala naman magawa doon si Speaker kasi yun yung pulso ng mga tao mahal pa rin ng mga tao yung mga Duterte dito. At saka inline kasi ako ngayon sa work ko kasi inline ako ngayon sa cooperative. So, meron kasi yung petition na I don't know na kung ano yun na parang lalagyan na nila ng tax ba yung share capital ng mga members. Yes po, yun po yung parang sinusulong ngayon parang may sumusulong yan sa Congress. Nakaka-disappoint nga kasi isa sa mga pumirma para sa impeachment ni VP Sara, yung representative ng Co-op-Natco party list. So yun yung parang nag-worry din ng mga cooperative members kasi bakit lalagyan ng tax yun? So para bang gumagawa na lang sila ng mga palusot ba para makakuha ganin ng funds. Tapos ngayon sinasama pa nila yung mga like sa cooperative na under sa constitution na tax exempted lahat ng cooperative. So nakakagalit lang po talaga Miss Sas na naghahanap talaga sila ng way kung saan ba tayo kukuha ng funds. Kasi obvious naman yung corruption na nangyayari ngayon Hindi naman yung mapagkaila talaga. Correct. Sige, maraming salamat Kuya Albert at more power to you and stay safe. Nakapakit pa tayo na maraming tao. And thank you, Miss Sas. Thank you. Thank you. Susunod natin ay si
Pro Aris et Fosis. Nako, masyado namang mahirap yung mga ganyang pangalan. Papakitang gilas ka ha, dahil yung pangalan mo, mahirap panggitin. So, taga saan ka kuya at nasaan ka? Good evening, Miss Sas. I'm from Davao City and my location, hindi ko nang sasabihin. The only things that I would like to share is first is yung in relation sa peace and order. I think yung si Sir Joshua from Cebu, he has his own experiences and I really agree for the whole Philippines kasi the thing with Duterte is that they really knew the problem, the root problem of a city, especially yung city dito sa Mindanao. Like for example, dito sa Davao, they know how to strike fear to criminals. And that is exemplarity. Papakitaan talaga niya ng sample eh. And yung mga taga Davao, years prior, up until President Duterte ran in 2016, they know that the father, si RRD, knew how to really strike fear to criminals. And that is to show an example. Yan. And with the peace and order situation right now, really, lagapak. I don't care what the chief PNP says because basically he doesn't know the root problem. Kasi puro na lang sila as what Captain Dado said and one major general said, it's militics. They have been very focused sa politics side ng kanilang trabaho and they forgot all their idealisms ng mga junior officers sila. So siguro nakain na talaga ng sistema ang majority. But let's not be in despair kasi meron pa namang principled members ng community. And of course sa kanilang hanay. And yun sa peace and order kasi, and because it is also within my profession, yung Duterte time talaga really is the point na nakita talaga ng tao na pwede naman pala magkaroon ng ganitong style ng peace and order na kahit konti talaga yung police kasi yung misas the police to population ratio ng PNP hindi talaga nila ma-achieve yan. And kahit sinong chief PNP pa yan o kahit sinong administration kung hindi talaga gumagamit ng resourcefulness dun talaga ma-expose ng criminals yung loophole. Kaya hindi talaga ma-achieve yan. Kahit naman sa bansa, hindi ma-achieve yan dahil wala namang masyadong gusto magpulis. Kaya I agree with you, Pro Aris et Fosis. Continue. Yun nga po, peace and order is really the forte of Duterte. Kasi as what I have known from the courses I've taken prior, before ka talaga magkaroon ng economic progress, you really need to clear the smoke. And yung smoke na yon is peace and order. Kaya nga yung, for those na taga Davao, you know, Marilog and Paquibato districts, very far-flung areas. And most of the residents there are IPs. Ang problema sa mga IPs doon is, palagi sila historically nauuto ng left. That's why some of their children would join their forces. Ngayon, ang ginawa ng mga Dutertes through how many decades is with the help of the military, with the help of social services, dinadala nila doon yung serbisyo. Pero ang unang magki-clear niyan is law enforcement. Kasi of course, yung kabilang partido may armas. So alangan naman yung doktor ang papalaban mo diyan. You need the military. And how does the military operate? You need to support them. Logistics, funding, civil support. Yan. And then, after that, pag na-clear mo na yung society doon, yung area doon, doon na papasok yung social services and then economic progress. Hindi nagigets yan ng majority ng nasa serbisyo ngayon. Especially elected politicians. Sabi dito, ang insurgency sa kanilang lugar. In fairness, matatalino maumakit sa live mo, Sas. Ganun talaga, sinasabi ko na nga sa inyo, sutil lang talaga ako, pero mga nakikinig sa akin, mga ganyang kalibre.
Sutil. Ayan. So, Yes po. Another thing is yung shinare nyo po about yung sa kay Traore, the one from I forgot the African nation, yung nag-develop na sila ng sasakyan. Burkina Faso. Yun. Naungusan na talaga tayo. The first sign I was really looking because I'm really monitoring international events kasi it's related to what I do. I'm seeing na nauna na ang Vietnam gumawa ng sariling car brand kaysa sa Kuya, atin. eto, dahil si Kuya naman ay merong alam dito, kapag ang isang bansa ay nakakapag-manufacture na ng sarili niyang kotse, anong ibig sabihin nito? Basically, from the raw materials up until sa production at distribution, meron na talaga silang strong line yan. That's basically logistics sa business and even sa military. Yan. So, the government currently, puro na lang PR. Puro na lang black propaganda. One trick pony yan eh. Yan. And I know yung sa mga nakikinig, if you see sa lahat ng mga news outlets sa Philippines, parehong headline, parehong content, pero iba't ibang nagde-deliver, that's a PSYOP. Information, operations yan. We were taught to that basically. At yung mga nasa military, nasa PSYOPs, you know that basically. Ang problema sa Pilipino is maybe due to the lack of interest kasi kumakayod nga eh. Ang economy natin really bagsak. Tingnan mo yung PhilHealth. Everyone knows na ngayon. And ang pinaka-enraged niyan, middle class and OFWs. We bear the brunt of that bullshit. Not PhilHealth as bullshit, but the thing that it is already bankrupt. And the second topic lang po, Miss Sas, is about yung mga spies dito sa Pilipinas. Diyos ko naman. Yung mga Bisaya, I know you know the term yung mananggiti. Yung umakyat sa coconut, kumukuha na ng nyog. Mas magaling pa silang umakyat kaysa yung mga nagkuha yung umaresto sa mga Chinese spy equipment. Tapos yung CCTV na kinuha nyo, mabibili lang namin dito. Mabibili nyo lang sa recto, mabibili nyo lang sa mall. Nako. You know, I know may nakikinig dito sa NICA or AFP or any other intel community. Nako, pinagtatawanan na tayo ng third branch ng MSS. Yun. Pinatawanan na tayo. Yun ang gawin yung spy. Nako. Ayan, thank you so much, Kuya. Marami pa gusto umakyat, pero maraming salamat. Salamat po. And I'm really a fan of you, especially sa IR. Just keep doing what you're doing po. More power, sir. Thank you. Ayun na nga mga kababayan, mahuhusay, no? Mahuhusay ng mga umaakit talaga dito kay Ma'am Sas. Isa pa. Ito, kanina pa to. Ayan, may ganyan na maawa kami sa... O Ryan, taga saan ka at nasaan ka at siguraduhin mo magpe-perform ka ha kasi nagpapakaawa ka dyan. Performer ako. Competitive ako ni SAS. Taga saan ka at nasaan ka? Okay, so I'm actually a destination wedding photographer. So I've been to more than 40 countries shooting weddings. So hindi ko nasasabihin kung saan ako ngayon, pero just a little background, nag-aral ako sa Davao, doon ako grade school and college. Then from Sarangani province talaga ako. So that area, no, from Davao City to Sarangani. So una, I'm sure may mga nanonood or nakikinig sa atin na mga yellows turned pink, no? Unang-una kasi, wag nyo kaming pagtawanan. Kasi at the end of the day, iisa lang po ang Pilipinas. Kahit sabihin yung pumalpak, merong nabudol, etc., at the end of the day, wala tayong magagawa. Kailangan natin pagsaluhan kung anumang suka ang nilalabas ng admin na to. That's exactly number one point. Second, hindi kayo ang bida dito.
Ginagamit lang kayo ni Martin. 'Di ba? Ano lang 'yan eh. Gamitan muna tayo ngayon pero later on tatanggalin din kayo, i-eject din kayo kung saan kayo nakaupo ngayon. And I'm sure kayong mga pinks naman, ganun din yung gusto nyong gawin. Pero by eliminating Sara in this equation, Tambi is telling you na ako nga natanggal ko yung pinakamaraming boto sa history ng Pilipinas to date. Kayo pa, anong magiging boses nyo? Yung pinagmamayabang yung si Risa, do you think makakaimik yun? I don't think so. Ilang beses natalo bago nakapasok sa Senate. Wag kayong maniwala, nasa ano kayo, parang nasa masyadong grand, masyado yung illusion nyo na kayo yung papalit. No. Let's be real, let's be realistic, and let's be honest. Hindi kayo yung bida sa story na to. Martin will always be the, yung pinakabida, no? Ginagamit lang kayo, mga supporting actors lang kayo, guys. Okay? Second point. Itong mga nangyayari. Sandali lang. Kinaya niyo si Kuya Ryan. Meron talaga siyang notes. Of course. Of course, yes. So, okay, second point. Itong nangyayari ngayon sa atin, huwag niyo sabihin na ganito, ganyan. This is about justice and accountability. It's BS. This is all politics. Huwag niyo na sabihin na kailangan managot, kailangan ganito, ganyan. I'm sure may mga nanonood dito. Tanungin niyo yung mga close niyo na mayor, may mga CIF yan. Saan nila ginagamit? Ilang percent yung napupunta talaga sa actual na operation of intelligence gathering and dun sa bulsa nila para ibili ng Land Cruiser at palakihin yung mga bahay nila. Sige nga, sabihin nyo sa akin, face to face, hinahamon ko yung mga kaibigan ng mga mayor dyan. Tingnan nyo yung paano sila noon before the position and paano sila ngayon. Ilang ektarya na yung lupa nila na na-acquire. Saan galing yan? CIF! Next. Kahit anong sabihin ng mga pink tards dyan, kahit sabihin nyo, to be honest with you, Sas, I've lost a lot of friends dahil sobrang makaduterte ako. Pero ano ka ha? Iba ka ha? Talagang meron Bakit? talaga siyang point, talaga. Pero kulang na lang meron siyang index card no? Talagang okay, talaga. tuloy. Next. I've lost a lot of friends along the way kasi talagang sobrang sobrang Duterte ako. Not because yung sinasabi lang fanatic lang. Nanggaling yan sa experience. Hindi dahil one day nagising lang ako, magaling to, ganun. Hindi ganun yun. Galing sa experience. Na-experience ko na nagtago sa ilalim ng lupa dahil merong NPA na gyera sa Sarangani Province. To be exact, Upper Mainit, Malungon, Sarangani Province. That time, meron pa akong tigdas, kailangan naming magtago. Lahat ng mga nanonood dito ng mga taga Malungon, totoo yun. Mga bahay sa Upper Mainit, may mga hukay para doon magtago ang mga tao dahil sa NPA. That's one thing. Nung medyo lumalaki na ako, grade school, pinag-aral ako ng parents ko sa Davao City. Nung time na yon, medyo bagong grade 1 kasi ako 1989. So kung hindi ako nagkakamali, few years pa lang na mayor si Digong. Na-experience ko ako mismo, nanay ko, yung necklace niya hinablot sa jeep. Ganon ang Davao City noon. And tama yung sinabi kanina ni na hindi magiging progressive yung isang lugar kung walang peace and order. Kami kasi nasasabi, bakit puro peace and order? Yun yung pinaka-basic and pinaka-fundamental na kailangan gawin para pumasok ang mga negosyo. Sino bang negosyante papasok sa isang magulong lugar? Kahit yun na lang yung pinaka-titingnan mo. And let's be honest guys, itong bansa natin, kailangan natin dito ng kamay na bakal. Hindi kailangan dito yung pabebe. Kaya nga, kahit sabihin yung mabait si Mama Lenny ninyo, pero yung style nila of governance, hindi pwede yon sa sobrang daming bugoy, maldito, at saka ano-ano pa sa bansang to. Paano kakausapin ni Lenny ang NPA? Hoy,
wag na kayong makipagyera. Ganun. Hindi pwedeng ganun. Dapat kamay na bakal. Ako, to be honest with you, I voted for Lacson Sara. Kasi ayaw ko si BBM. Talagang Lacson Sara. Yung iba kong Ano ka talaga, kakilala, no?